Samantala, kaugnay po sa usapin sa Malampaya Fund Scam, makakapanayam natin si Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Senator Recto, good morning po. Si Ivan Merino po ito. Good morning, Ivan, Cara. Thank you for having me. Sir, batay po sa inyong sariling saliksik sa mga dokumento ng DBM, aabot po sa 170 billion pesos daw ang nakolekta sa Malampaya Project since 2002. Sa ngayon po, nabanggit ninyo, 25 ang ginastos ng Arroyo Administration, 15 billion ginastos ng Aquino Administration so far. May tugon na po ba kung nasaan yung 130 billion? Ang sabi nila ay nandun sa General Fund, of course managed by the National Treasury. But anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, walang trust fund na binayo for this purpose, no? Na sinasabing for energy-related. Kung yan ay nasa general fund, ibig sabihin, it is commingled in the budget. So, walang separate account. Na dapat po meron? Araw-araw, ginagastos din natin yung mga perang yan na kukolekta. In effect. Di ba? If it is really for energy-related lang, then it should be in a trust fund. Yun ang sinasabi ko. No? Yes. So, when we say... Yes, go ahead, Ivan. Go ahead, sir. Ang sinasabi po kasi, every time nababanggit itong Malampaya Fund, laging kakabit yung word na mess. Saan po ninyo nakikita yung mess dito sa pondong ito? Tama yun. Magandang tanong yan. Kaya nga sinasabi ko, kaya ako naman linalabas ko, sinasabi ko, na kinakailangan paguhin na natin yung batas tungkol dyan. No? Ang batas na umiiraw para sa Malampaya ngayon ay isang 40 years ago, nung wala tayong legislatura, nung meron tayong martial law. Noong 1987, nagkaroon tayo ng saligang batas, pinalik sa Kongreso ang kapangyarihan to appropriate. Kaya sinasabi ko, kung gusto ng Pangulo na gastos ito sa energy-related, o di kaya sa AFP modernization, o kung saan man, malamang papayag naman ng Kongreso eh. Walang problema doon eh. Diba? Pero ang taga, baguhin na natin yung batas tungkol dito para maging maliwanag at transparent sa lahat. So hindi naman natin sinasabi, Senator, just to clarify, we're not saying na may irregularity sa paggamit nito. Only, hindi lang klaro. May mga kaso na ngayon dyan tungkol sa plunder, tama ba ga? Oh. Kaya hindi maliwanag yung batas, kaya't maraming kinakasuhan, tapos nawawaldas yung pera. Di ba may plunder charges na na ngayon? Opo. Oo. Kung hindi natin naayusin yun, posible mangyari ulit yun. But let me state for the record, wala ako sinasabing na may criminal liability ang Pangulo. Ang Pangulo naman, alam ko maganda ang intensyon. No? Yes, I was going to that point, Senator, kasi you were quoted as saying that the President may face possible criminal charges. No, I never said criminal. There may be nuisance suits. Ngayon pala, may nuisance suit na, di ba? Di ba, may plunder charge na rin sa ombudsman? Oh. Lalo na pagdating dito sa issue ng Malampaya. Remember, this is 130 billion ang pondong natitira sa post to be. At kukolekta tayo next year ng 30 billion. Sa darating na taon, may 30 billion na naman. For the next decade, roughly 30 billion every year. So diba? Ganun kalaki yan. So if it were up to you, Senator, looking forward, paano nyo lilinisin itong mess dito sa Malampaya? Meron ako mga panukalang batas sa Senado. Ang sinasabi ko, nagbibigay ako ng option sa mga kasamahan ko at sa executive branch. Halimbawa, pwedeng gastusin yan para bawasan ang presyo ng kuryente. Di ba pangkaraniwang problema natin lahat? At yun lahat makikinabang. Okay? Kung babawasan natin ang presyo ng kuryente by using the Malampaya Fund. Di ba? That's one. Di kaya pwedeng gamitin din sa AFP modernization. Yun naman ngayon, ginagamit na rin ng Pangulo for AFP modernization. At wala naman tutol dyan. Wala naman nawawalang pera dyan. Okay? So, para sa akin, pwede rin gamitin yan. Ngayon, pwede rin natin gamitin apart for other social services kung yun ang gusto ng Pangulo at ng mga kasama natin sa Kongreso. Pero one thing for sure, hindi pwedeng yung PD na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon, parang mali naman ata yan, at baka ma-declare pa yan ng unconstitutional na Supreme Court. Pinatlaki ngayon sa Supreme Court ito eh.
Yung PIDAF, yung Malampaya, at sa darating na linggo, yung DAP naman ang tatalakay. Diba? Senator, ang sinasabi po ng DBM, intact daw po yung 130 billion out from the Malampaya Fund. Are you convinced na nandyan pa ang pondo? Ang sinasabi ko, it is in the general fund, yun din naman ang sinasabi nila, it is used for budgetary support for all other expenditures of government. It is not in a trust fund. Okay, halimbawa, I'll give an example. No? Nung si Pangulong Aquino naging Pangulo noong 2010, pag-upo nila, tapos si Secretary Abad napunta sa DBM, meron pa silang nakitang account doon, in a separate account, halimbawa, na ito ay pera sa galing sa Malampaya at pwedeng gastusin lang ayon sa PD for energy related. Wala silang nakitang ganon. Senator, Kasi yung pondong yan is in the general fund, it is commingled. It is not a trust fund. Halimbawa, one last point, Ivan, no? go ahead, sir. Yung naalala mo yung basis conversion, di ba? We converted our bases into commercial property with the promise that we will modernize our armed forces. Yun ang ginawa dati. Okay. Anong nangyari? Linagay ba sa trust fund to modernize the armed forces? Hindi nangyari. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin modernization ng armed forces natin. Yes. So, ang purpose ng batas na yan was to commercialize our camps. Nakikita natin ngayon sa Fort Bonifacio yan, at yung proceeds ay dapat napunta ng AFP. Senator, one last point. Yes, go ahead. Pinag-uusapan po ngayon yung additional pork daw, kapalit nung pag-convict kay dating Chief Justice Renato Corona. Kayo ba naabutan nito? Go ahead, go ahead. Yes, Senator Recto, pinag-uusapan din po ngayon yung sinasabing suhol daw to convict former Chief Justice Renato Corona. You voted to convict. Minatanggap po ba kayo? Yes. If you were to check the records, Ivan, hindi ako tumanggap during the impeachment. Hindi ako nag-request during the impeachment. Kahit pa sinabihan nila ako mag-request. So sinabihan kayo mag-request? Ganun talaga ang procedure eh. Ganun talaga ang procedure every year. Meron impeachment o wala. Kami ang sinasabihan, pwede na mag-request. Okay? So, nung panahon ng impeachment, trial, hiningan kami, pwede na kami mag-request, hindi ako nag-request. Yung mga second tranche, na panahon pa rin ng impeachment, I think a month or a few weeks before the verdict, may mga na-release, hindi rin ako nag-request. Okay? Nung tapos na yung impeachment, many months after the impeachment, tapos na yung impeachment, sinabihan kami to request again, doon ko lang kinuha yung allocation. So palagay ko walang kinalaman sa impeachment yan. So yung pag-alok po sa inyo na mag-request kayo, did you see anything irregular about that or out of the ordinary? Nothing out of the ordinary because every year, simula noong 1992, nung ako'y congressman, at 2001 sa Senado, ganun ang proseso. You are requested to make a request. Okay, so hindi siya bribe, hindi rin siya reward sa tingin ninyo? At least in my case, I cannot speak for everyone, but in my case, I was never bribed and I was never rewarded for anything. Senator Recto, thank you very much, sir, for joining us this morning. Thank you for having me. Salamat po, si Senate President Pro Tempore Ralph Recto.